Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Hello po sa inyo lahat mga ka-airsoft. Magandang hapon po sa inyong lahat, no? Good thing ngayon sa panahon natin ngayon hindi na ganong kainit. Nakakatuwa naman kasi pag sa hapon, although sa umaga talaga naman sobrang init, pero pag sa hapon kahit papaano lumalamig na rin, no? Lumalamig na dahil bumubuga na yung lamig sa hapon, okay? Okay, nasan ng ating mga ka-airsoft? Meron ang bagal ng connection, no? Okay, anyway, pasensya na kahapon, wala tayo, no? It is because wala tayo kasi nung magro-roll na kami ng live, biglang bumuga yung malakas, super lakas na ulan noong hapon. Ngayon, nung bumuga yung malakas na ulan, syempre, nagkaroon ng problema sa internet, hindi kami makapag-roll ng live, no? Kaya no choice tayo, binidyo na lang namin at ipinadala iyon sa mga ating mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft, meron lang tayong proseso, no? Dito sa Bigman, meron kasing sistema na ginagawa, no? Meron tayong sistema, yung item na mga for shipping, inilalive ng actual, okay? Pagkatapos ma-live yan, para maiwasan na magkamali sa mga packing, para maiwasan na magkamali or para makasigurado kayo na yung item nyo ay hindi mapapalitan, kung ano yung actual na dinemo, itinespire, yun yung marireceive nyo. Para maiwasan nyo yun, dinidiretso pack agad yun. Okay? Hindi naman lingid sa kalaman nyo, meron tayong mga iba-ibang tao na nakakatulong dito sa ating negosyo, no? Kaya mahalaga na ma-witness ko mismo na yung item na ni-review and unbox ko, dinemo ko, is siya ring item na marireceive ninyo. Paano mangyayari yun? Pagka tapos ng live and demo, kung makikita nyo, yung item, iniaabot ko. Okay? Sasabihin ko, okay, this item is for packing, then for shipping. Okay? No? Sa paraan na yon, makakasigurado kayo na ako yung huling humawak dun sa item bago to ipack. Okay? Kasi ganito, no? Ngayon, kung may mga pahabol kayo, make sure na yung mga pahabol ninyo or yung mga request ninyo is nagawa ninyo bago ko i-live yung item. No? Sa pagkakataon na minsan, o sa kalagitnaan ng live, naihahabol nung iba yung mga changes na gusto nila or bago ko i-play, yun okay yun. Pero pag yung item ninyo is na-live na, then na-ipack na, so tapos magkakaroon po kayo ng biglaang pahabol, medyo negative na po yun, no? Kasi unang-una, yung packaging natin sa item is hindi naman napaka-ordinaryo. Talagang item natin is balot na balot. Bakit kailangan balot na balot yung item? Kasi para secure yung item, di ba? Ngayon, kung sakali meron mga changes, dapat gawin niyo yun ahead of time. Huwag yung masyadong rush kasi syempre ang maaapekto kasi yung parcel pagka-pack kasi diretso book na sa ating courier, di ba? Kaya magkakaroon ng konting problema, madadamay yung ibang kasabay ninyo sa delay na gagawin ninyo, 'di ba? Hindi pwede kasing hindi pwedeng pag na-i-book na tapos na-i-book na sa courier, pipick upin na ng courier tapos mag-iiba kayo or may ipapadagdag pa kayo. Hindi pwede 'yun. Kasi ang mangyayari nun, madi-delay yung pag-pick up ng courier, 'di ba? Sana po maintindihan ninyo, ha. Ngayon, kung meron kayong ganito, no, kung meron kayong concerns na kailangan ng mabilis na response or kailangan na madesisyonan ng mabilis, mas maganda kung tatawag kayo ng personal, 'di ba? Kasi hindi naman most of the time may mga taga-reply tayo, no, doon sa ating mga pages. Kasi we have 10 different pages. Hindi most of the time nakatutok yung mga taga-reply natin doon. Hindi sila nag-aabang na ganyan doon sa mga message, no? Hindi sila nag-aabang. So, kung gusto mo ng mabilis na reply,
tawag ka, di ba? Para ma-address agad natin yung request mo or yung pangangailangan mo or yung changes na gusto mo. Huwag kang magme-message tapos yung concerns mo pala is kailangan ng mabilisang reply or decision making. Okay? Again sinabi ko lang to para mas lalong mapaayos, no? Tapos mga ka-airsoft, huwag niyong questionin yung pamamalakad namin kasi we've been in this industry 5 years na, no? Matagal na. Okay? So, alam na rin namin kung paano mapapanatiling maganda at maayos at matapat yung serbisyo namin sa inyo. Okay? Huwag niyong iisipin na pag nag-message kayo is makikita agad right away yun. Hindi. Meron konting delay yun. Diba? May konting delay. Halimbawa, nag-message kayo. Mare-replyan yun within 10 minutes. Kasi hindi naman nakatutok totally yung mga natin eh. Especially, nag-message kayo. Halimbawa, nag-message kayo gabi. Siyempre, sa gabi, di ba? Medyo ang workforce natin during the night, medyo reduced na. Di ba? Kung sa umaga, meron kaming 3 taga-reply sa aming 10 different pages, tiga-3 pages sila, sa gabi, isa na lang. O, di ba? Kaya, just imagine, kung yung request ninyo is kailangan ng mabilis na reply or kailangan ng mabilis na pagdidesisyon, hindi naman natin ma-address yun, di ba? O katulad nun, merong umorder sa amin ng rifle, meron pala siyang request, no? Meron siyang gustong ipa-cancel dun sa item, then papalitan. Okay? Ngayon, nagkausap naman kami nung gabi, hindi niya nabanggit sa akin yun, no? Hindi niya nabanggit yung request niya. Ngayon, pero, nag-message pala siya doon sa page. Ganito nangyari, nag-message siya doon sa page regarding sa request niya. Okay, and that night, after ko mag-live yun, and that night, on the same day, nag-usap kami. Diba? Nauna yung pag-message niya, and that night, nag-usap kami. Yung i-message niya, sana na-relay niya sa akin. Hindi niya sinabi sa akin nung gabi. Ngayon, nung dumating sa kanya yung item, wala dun yung request niya. Definitely wala. Bakit? Kasi hindi naman na-address to itong ni-request niya. Kasi nag-usap kami nung gabi. Sana itong nire-request niya, inirelay niya sa akin para napalitan natin yung dumating sa kanya. Ayan, di ba? Okay. One more thing, no? Let's discuss this, no? Akpengin ako ng isang magazine ng Lonex yung plastic. Okay, no? This is the magazine ng Lonex. Okay. Nakaka-encounter, while this is the magazine of the metal mag kung tawagin, no? Kung tawagin to kamot type, magazine to ng HK416, no? Mga HK na unit. Alam niyo naman kung gaano kagaganda ang HK, di ba? This is a plastic magazine. Okay? Ngayon, i-discuss ko rin to, yung difference nito, no? This is a metal. Okay? Metal. Kahit ibagsak-bagsak natin, no worry tayo. Metal di ba? But this one, hindi natin to pwedeng biruin na ibagsak-bagsak kasi nga plastic siya. Okay? Ito yung originally comes sa box. Original. Okay, no? Ngayon, this is metal, this is plastic. Definitely mas maganda yung metal than the plastic, di ba? Isa pang pinagkaiba nito, this is a hatak type. Ayan, no? Just imagine yung ingay na ginagawa niyan. Di ba? Na-imagine nyo yung ingay na ginagawa nito sa pag nire-reload mo yung bala.
Compared to the Kamot type, which is mas silent, di ba? I've been experiencing na yung iba, most of them choose this one than this. Ayaw nila to kasi nga maingay. Yun nga, nakakairita. Tapos, ano siya, hinahatak. Hinahatak. Then, there are some cases na napapatid to, syempre. Diba? Napapatid to. Okay? Ito kasi is 300 rounds. While this is, I think this is 300 rounds also, no? Pero ito kasi, Kamot type, mas tahimik siya kahit papano. Okay? Mas tahimik compared to this. Okay? Then ito, may features to na full winding, kung tawagin. Full winding, ibig sabihin, yung niload mo, 90% ng ilo-load mong BBs dito, 90% ng 300 is maipipila na niya. Maipipila na direkta doon sa dito, doon sa unit. Full by full winding na tinatawag. Ayan, no? Kamot mo lang ng kamot, madaming kamot yan, siguro mga 40 or 50 kamot until you heard the single clicking sound. Pag narinig mo na yon, ibig sabihin yun, indication yun na full winding na yon. Lahat halos ng bala, sabi ko nga kanina, 90% is nakaload na. Ayan, ha? Kamot natin. Ayun, ayun, narinig nyo, tik-tik, gumano na. Ayan, ha? Parinig ko sa inyo. Ayun. Ibig sabihin, na-load niya na, no, yung 90% ng bala. Yun, okay? Kaya, kung ano yung meron to, mas higit nito, no? Based on my experiences, mas ginugusto to ng karamihan than this. Okay? Kaya kung yung rifle mo, pinalitan ko ng ganito, mas okay yun. Diba? Kasi ang ibinibigay ko sa'yo is yung sa tingin kong mas maganda, mas papakinabangan mo. Diba? Kadalasan nga tayo, diba, ayaw natin ng plastic na pistol. Gusto natin, diba, full metal hanggat maaari na pistol, diba? Kasi just in case na may mangyari or nasipa mo, naapakan mo, or nabagsak mo, medyo safe ka than the plastic. Diba? Yun. Sana lang, no? Ganito, ako sasuggest ko sa inyo mga ka-airsoft, no? Try to do a research on everything that you do, no? Kumbaga, it is your, it is always the buyer's responsibility to check all the compatibility. Diba? Kumbaga, halimbawa may binibili ka. Ito, may binibili ka na baterya ng sasakyan. Okay? Okay, hindi na tayo lalayo. May binibili kang baterya ng airsoft. Ngayon, bibili ka ng baterya doon sa nagbebenta. Ngayon, responsibilidad mo na alam mo dapat kung ano yung compatible na baterya doon sa unit mo. Diba? Tatandaan nyo yun, ha? Responsibilidad nyo. Malay ba nung seller ng baterya na hindi pala compatible itong hawak niya sa unit mo? Ikaw ngayon, ang responsibilidad mo yon. It is your role. It is your, di ba? Trabaho mo na yon. I-check mo kung compatible ba to, na yung binibili mo dun sa unit mo. Kung hindi compatible, wag mong bilhin. Di ba? Ganun yon. Malay ba, ganito kasi yan eh. Oh, battery. Para sa unit mo. Anong alam ng seller na ito yung unit mo? Di ba? Tapos, oh, battery. Ito yung unit mo. Ito yung seller. Anong alam ng seller na yung unit mo pala upgraded? Diba? Kailangan,
ultimo yung maliit na detalye, inaalam mo. 'Di ba? Unang-una, wag mong sisisihin yung seller na mali yung binenta mo sa akin. Ano bang malay ng seller doon sa unit mo? O, 'di ba? Sana sa atin kasi ayan yung mga ugaling Pinoy na na toxic na ugali ng Pinoy, no? Yung ibabaling niya yung sisi doon, no? Tapos sasabihin mo na wala kang kwentang seller, overpriced ka. Dapat nag-research ka. 'Di ba? Dapat nag-research ka. Huwag mo sasabihin na walang kwenta yung isang seller kasi ikaw yung lumapit sa seller. Ikaw yung hindi naman nag-offer yung seller sa iyo, eh. 'Di ba? Meron kang, sabi ko nga, lahat tayo merong free will. Pwede kang bumili dito, pwede dito. But it is your obligation para dun sa research mo. 'Di ba? It is your decision na bumili sa kanya. Okay? Ngayon, merong mga ka-airsoft na nanlalaglag sa akin. Bumili siya dun sa isang seller. Tapos pupunta sa akin dito. Bumili ako dun kay ganon. Bumili ako sa kanya. Niloko ko. Kasi ganito. Wala na akong pakialam dun. Kung niloko ka niya, problema mo na yun. Kasi, sa kanya ka bumili. In fairness naman sa kanya, hindi siya nagpumilit bentahan ka. Ikaw ang lumapit dun sa seller. O, di ba? Kaya, wala kang karapatan magnangak-ngak sa aming ibang seller. 'Di ba? Bumili ka kay seller A. Naloko ka. Feeling mo naloko ka. Problema nyo yun dalawa. Hindi kami involved doon. Okay? Sana maintindihan nyo, no? Kung naloko ka ng ibang seller, problema nyo yun. Hindi kami involved doon. Desisyon mo na bumili sa kanya, hindi kanya pinilit, hindi kanya tinutukan ng kahit ano, desisyon mo na nag-transfer ka, problema nyo yung dalawa. Huwag nyong ibaling sa amin. Okay? Ngayon, dapat, sa una pa lang, gumawa ka ng research mo. Sa tingin mo ba, yung credibility ng seller na yan is maayos? Sa tingin mo ba, kaya niyang pangatawanan yung mga sinasabi niya? Yun, di ba? No? Ngayon, hindi porket hindi kayo maganda yung transaction nyo nung nabilan mo seller, masamang tao na siya. No? Hindi ganun yun. Maaring hindi lang naging sakto yung naging usapan nyo, maaring hindi lang kayo nagkatagpo sa magandang pag-uusap, pero hindi ibig sabihin, masamang tao yung seller na binilan mo. Okay? It is your obligation to do a research if yung seller na nilalapitan mo is totoo. Huwag mong ipaparamdam dun sa seller na parang binola ka niya. Kasi may utak ka, binigyan ka ng Panginoon ng isip para mag-isip. Okay? Ngayon, kung nabola ka, nabudol ka, problema mo yun. Hindi niya problema yun. Diba? Come to think of that. Pumunta ka sa Jollibee. Ang ganda ng presentation ng burger. Juicy. Nakalawit yung cheese. Bumabaha ng mayo. Pagdating sa'yo ng burger, dry. Diba? Dry siya. Mag-usap kayo nung seller. Mag-usap kayo ng binilan mo. 'Di ba? Kung sa tingin mo ang layo nung poster nila doon sa isinerve sa iyo, mag-usap kayo. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Okay, let's review and unbox today's unit. Graduate of our layaway installment plan. Number 1, Ariel Rosales of Digos, Davao del Sur. Ang unit niya is the 2011 STI DVC 3.8. Mas maliit siya than the conventional, yung nakasanayan natin na 5.1. Well, in fact, ang difference, medyo malaki. Malaki talaga yan. Pantayin natin, ha.
Okay, yan. Oh, yan. Okay? Yan. Malaki, no? Almost 1.5 inches ang difference. Okay? This is the DBC 3.8. Ito yung unit ng ating ka-airsoft. What is good and special about this? Yung unit niya is naka-fix outer barrel. Okay? Compare sa mga ordinary unit, hindi naka-fix outer barrel. Yung kanya, naka-fix outer barrel, naka-optic front, upgraded half-up rubber, naka-hammer protection. Pinakawala lang niya na meron yung ibang high kappa is the magwell. Pero other than that, napakaganda, napakalupit ng unit niya. Okay? Next unit is unit ng ating ka-airsoft, Erwin Castro of Mandawi City, Cebu. Cebu to. Mandawi City, no? Okay, this is the Glock Precision, the GP1799, okay? What is good and special about this? Ito yung sinasabi ko. Yung size niya is considered standard size pagdating sa Glock. Not 5.1, pero still standard to. Okay? Hard polymer ang baba. Lahat naman ng Glock, hard polymer ang baba. Full metal ang ibabaw. Okay? Full metal, ibig sabihin, magkaiba, no? Normal yan sa mga Glock kahit sa tunay. Ang Glock talaga, hard polymer ang baba. Okay? Hard polymer made up of combined plastic and rubber, no, na materials. Okay? Then yung ibabaw, full metal na. Okay? This one is a kung makikita nyo, gold barrel. Pero hindi pa siya naka fix barrel. Option mo kung gusto mong i-fix barrel. Okay? Option mo 'yon. Kumbaga parang ano na 'yan, upgrade na matatawag, no? Pero yung binebenta natin ito is hindi pa talaga naka-fix barrel. Lahat halos ng ating mga Glock. Okay? So ito yung unit niya, Erwin Castro, no? Okay. Next unit natin. Nakakatuwa kasi apat na ide-demo natin ngayon is for our graduate of layaway. Okay? Guillermo Alibio, Camarines Norte. Okay, ang unit ng ating ka-airsoft, Sir Guillermo, is the Beretta. What is good and special about this Beretta? This is the Beretta Eagle, kung tawagin natin, no? This Beretta Eagle is equipped with dual firing mode. Mayroong rapid fire. And what is good and special about this, plus the downside of this, stay tuned lang kayo kasi i-discuss ko later. Since dalawa ang Beretta natin. Okay? And now, last but not the least, unit ng ating airsoft, Emerson Romana of Mauban, Quezon. Unit niya is the M92 Beretta Classic. Ito yung unang-unang Beretta. Classic, no? Kung ano yung, ito kasi may twist na to eh. Kumbaga, hindi na siya ganun ka classic. Medyo iba nga yung kurba niya, no? Hindi na siya ganun ka-classic kasi nga may rapid fire na. While this one, classic, single fire lang to. Okay? Sige, let's discuss. Unahin natin ang Beretta. Since nandito na tayo, no? This two is a Beretta. Itong dalawang to, Beretta parehas, ha? Okay. Ito may rapid fire. Yung unit ni Sir Alibio, may rapid fire. While this one, single fire. Lagi ko sinasabi sa inyo na yung rapid fire, pagdating sa pistol, is just an stationary. No? Hindi siya stable. I have to say this in advance para you know what to expect pagdating sa iyo ng unit. No? Pasensya ka na, nagiging totoo lang ako kasi I've been into many types of person, no? I've been into many types of person na yung pagiging failed nila sa sarili nila, ibabaling nila sa iba. No? I've been explaining this so many times na yung rapid, yung 10 bala na papakawalan mo sa rapid, swerte ka na kung merong isang tumama. Most of the BBs napapakawalan ng mga pistol na may rapid, aggressive kung saan yan, pak.
you cannot achieve the accuracy that you are looking for doon sa mga unit na may rapid. May nakita ka na ba nagpa-practical shooting or competition ng practical shooting na gumamit ng pistol or rifle na nakarapid? Prrrt, prrrt, prrrt. Wala kang makikitang ganun. Well, if you want to achieve yung sinasabing accuracy, yung pagiging 1:1, go for the unit na walang rapid. Okay? Single fire lang. But this one, request ng ating ka-airsoft, may rapid. So be it. Diba? Sabi nga, diba? Kung talagang request mo, after of all the things that I have na sinabi ko, kung ito talaga yung dito ka magka-come up, wala tayong problema doon. Okay, no? But, I have to tell you this. Maswerte ka na kung may isang bala na tatama sa target mo. Ang swerte nyo, kasi dinidiscuss ko to. No? Kung sa iba kayo lalapit, hindi sasabihin sa inyo na pumuputok ka lang sa hangin when it comes sa unit na may rapid. Pero dito, sasabihin ko sa inyo kasi, ayaw ko na pagdating sa inyo nito, sasabihin nyo, Big Man, may problema yata yung unit ko kasi hindi ako makatama. Hindi po yung unit mo ang may problema. Ang may problema po is kayo. Okay? Kayo, bakit? Kasi po, ang pinili nyo may rapid over the single fire. No? Ngayon, don't expect the accuracy kung yung unit mo may rapid. Prrrt, prrrt. Diba? Yun, ha? Hindi, kaya ako sinasabi ito para you know what to expect, ha? Kasi baka, Sir Guillermo Alibio, baka bigla mo sasabihin, hindi ka makatawa, diba? Sinabi ko na, no? Okay, so, Big Man, kung papapiliin ka, anong airsoft yung pipiliin mo? Okay, charge natin muna to. Pahingin ako charger. Pakibilis ba ako maglobat, no? Kung papapiliin ka, anong airsoft yung pipiliin mo? Ito, totoo na naman itong sasabihin ko, ha. Kung papapiliin ako, wala dito sa dalawa yung pipiliin ko. Okay, no? Kung papapiliin ako ng airsoft, hindi ako pipili ng Beretta. Kasi bakit? Hindi siya nababagay sa edad ko. Masyadong matanda ang Beretta model, ang Beretta style, para naman sa edad ko. Okay? Pangalawa, nagcha-charge na ba pag may kidlat? Okay, no? Pangalawa, masyado siya matanda. It's not my type. Kumbaga, gano'n na. Masyado ako nalalakyan sa grip niya. Yun lang naman, no? Other than that, pangalawa, kung ang option ko is Beretta lang talaga. Halimbawa, sige, sabihin na natin, hindi ko siya pipiliin. Pero yun lang yung meron. Between the two, I will choose this one, yung single fire, kesa dito. Kasi nga, una-muna, I am not a fan of rapid fire. Siyempre, gusto ko yung may hit ko 1:1. 1 BB is equivalent to 1 target. I hate yung mga times na bumabaril ako sa hangin. I hate yung mga times na nagmi-miss ako dun sa target ko. Kasi ganun ako. Pero kung ikaw, yung tipo ng tao na okay lang sa'yo na bumabaril ka sa hangin, go for it. Walang pumipigil sa'yo. No? Decision mo yan, okay yan. Kung yun ang gusto mo, yun ang masusunod. Okay? Pero kung ako papapiliin, kung ang choice ko lang talaga is Beretta, I will choose the single fire than the unit na may rapid fire. Okay? Ako yung tipo ng taong ayaw kung may nasasayang. Okay, so let's do this. This is a Beretta Eagle kung tawagin. Meron siyang selector. Ayan, no? Yata. Ayan. Ayan. Single fire. Ayan, ha? Pag nasa taas. Pag ibinaba mo to, yan.
magra-rapid siya, yung nasa gitna. At pag sinagad mo, yun yung pinaka-safe niya. Okay? Ayan, ulit. Single fire, pag nasa taas, then pag ibinaba mo, rapid dyan. Pag isinagad mo, yun yung pinaka-safe. Safety function. Okay? Ngayon, this is the magazine. Spray tayo ng silicone oil. Tingnan nyo ha. Spray tayo ng silicone oil. After na mag-spray ng silicone oil, spray rin tayo sa baba. Okay? Oh, hindi ako nakapag-shoutout. Sorry. Good day, Lenra o si Cam. Good day, kay Airsoft, sabi niya, no? Earl Don Torres, good day, good PM, Boss Big Man. Pa-shoutout po, the Captain's Airsoft Team. Hello to the Captain's Airsoft Team and Sir Earl Don Torres. Okay. Good afternoon po, Boss Big Man. John Aaron Agoo Tumbaga. Edu Korea, shoutout, boss. Okay, no? Good day, boss. Have a safe day. Share done, boss. Sabi ni Alan Villaris. Boss, gumagawa ba kayo ng magazine? Yes, pakidala. Mahirap mag-repair sa virtual. Okay? Pakidala na lang then para magawa yung unit mo. Okay, then sir, wag kayo ask ng price dito, no? Yan. Okay. Hello, ka-Airsoft, Sir Bigman. Makoy. Ito ba si Sir Makoy? Yung tatay niya nagpadala na ng video, unboxing, unwrapping. Ha? Pero ano yun, nakabook na yan sa courier. Okay, sige. Congrats mga graduate, stay safe. Thank you Sir Alan Villaris, no? Yung magandang Big Man, kapag di na... yung matindi sa Big Man, lifetime warranty. Kapag di nakuha gawin, pinapalitan pa ni Boss Big Man ng bagong unit. Hoy! Makoy! Wag mo sabihin yan. Hindi pwedeng lahat papalitan. Hindi ko afford yun. Hindi ako ganun kayaman, no? Hindi, as much as possible, tinotoro check natin yan. Siyempre, nire-review natin. Pag nakita natin talaga na manufacturer's default, palitan natin yan. No problem yun, no? Lalo na, siyempre, ayaw natin papasakitin yung ulo ng gagamit, di ba? Palitan natin, on the spot. Hindi naman malaking bagay yun, di ba? Ang importante kasi, is yung mapasaya mo yung kliyente mo. Mapasaya mo yung ka-airsoft mo. Okay? Ngayon, kung ikaw yung tipo ng tao na wala kang sarili mong paninindigan, binuyo ka lang ng barkada mo na dapat ganitong kinuha mo, dapat ganun, dapat hindi dyan. Labas na kami ron. No? Kaya nga sinasabi ko palagi, mga ka-airsoft believe my words now, thank me later. Hate my words now or don't believe me now, see you later. Kasi hindi mo ako pinaniwalaan. Someday, pupunta ka sa akin, babalik ka sa akin para magpa-repair ng unit na hindi mo pinaniwalaan sa akin. Okay? Okay. About Umarex license Glock po, okay na. Brian August Flores Sanga. About Umarex license Glock po, okay na. Anong about Umarex? Okay? Shoutout idol, Jonel Yapmas. Kita nyo, sabi ko sa inyo, more power Big Man. Loko to si Sir Makoy. Ipapasubo pa ako. Okay, no? Okay, ayan, lagi ko sinasabi sa inyo, spray tayo silicone oil, output valve, then spray tayo inlet valve. Wag na wag nyo kakalimutan yan. Kasi yan lang yung tanging maibibigay nyo sa airsoft nyo para mapanatili niya na okay yung pag-perform niya ng pagpa-firing. Okay? Kasi pag tinipid niyo siya sa silicone oil, nang hinayang kayo, later on magkakaroon ng leak or later on pansin nyo ang bilis ma-open nung certain parts, problema nyo na yon, di ba? Dapat nung una pa lang nilagyan nyo na siya ng silicone oil. Sinoplayan nyo na siya ng oil. Nang hinayang kayo, nagtipid kayo, naniwala kayo dun sa buyo ng isang kaibigan na hindi naman
kumbaga nawala naman talagang kaalam-alam sa airsoft, kayo nang bahala, no? Okay, upside down, sakto, then press down. 1, 2 seconds is enough para sa isang puno. Okay. Ay, sorry. 2 seconds. Nakalimutan ko, may rapid fire nga pala to. Dagdagan lang natin ng kahit 1 seconds, no? May rapid fire to, syempre, iba ang consumption ng unit na may rapid fire than the consumption of unit na single fire. Okay? Atakin nyo to pababa. Atakin nyo pababa, ha? Put your right thumb here. Then, dito nyo i-shoot yung bala. It's good thing kung meron kayong reloader. Kung wala, isa-isa nyong ilalagay. Kung medyo malabo yung paningin nyo, medyo mahihirapan kayo. Pero kung may reloader kayo, all you have to do is to pump. I-pump nyo lang yung bala, then, ganyan lang proper orientation, ha. Kung merong bungi, kalugin. Yan. Yan. Kailangan walang bungi. Left, right, left, right. Pasok sa unit, kasa, ready to fire. Ngayon, single fire muna natin, ha. Nakataas. Firing. Single fire yan. Firing. Single fire. Try natin ngayon i-rapid fire. Ibababa lang natin to. Okay, yan. Naka-rapid yan. Firing. Uy, ayaw. Kulang pa yata sa baba. Tama ba ako? Safe eh. Okay. Firing. Ay, open bolt na. Nag-enjoy lang ako. Open bolt kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Put it back to single fire. Okay? Unit natin kay Airsoft, Guillermo Alibio, Camarines Norte, the Beretta, M92 Beretta Eagle. Eagle kasi parang pakpak ng agila yung design ng grip niya. Okay? So, magazine, bago itabi, hindi gagamitin na matagal na panahon, make sure walang lamang bala at walang lamang hangin. Press the valve para sumingaw. Okay? Unit ng ating ka-airsoft, Guillermo Alibio, for packing and for shipping. Ibig sabihin, ako yung huling taong hahawak ng unit bago ipack. Okay? Ako yung huling taong humawak ng unit bukod dun sa taong magpapak. Okay? Kaya walang pagkakataon or walang any instances na pwedeng napalitan or pinalitan. Okay? Napakaliit na bagay, hindi tamang bagay kung papalitan namin yung unit mo. Basta ito, after kong i-live, nakita mo naman, ito yung mismong ipapak na unit. Okay? For packing and for shipping. Okay, next unit is unit ng ating ka-airsoft, Emerson Romana, Mauban, Quezon. Kung i-compare natin to ron, sa unang tingin, parehas na parehas. Color lang pinagkaiba. That one is the glossy black, this one is the silver. Okay? Parehas na parehas. Gusto nyo makakita ng silver na Beretta, na Eagle? Okay, no? Ito. This is the silver Beretta Eagle. While this one, the classic Beretta. Okay, ayan ha. Ito may rapid fire, ito single fire. Parehas Beretta. May rapid fire, single fire only. Okay? But I am not a fan of rapid fire. Sabi ko nga sa inyo, I'll go for the single fire. Kung just in case na Beretta na lang yung option dun sa mga unit. Okay? Single fire, yung kanina may rapid fire, this is one is single fire. Okay? So, classic siya, walang ganong abubot. Yung mga sight niya, conventional iron sight, rail, wala siya. Okay? Wala ring magwell, walang mga optic, present ang hammer, trigger, no beaver tail. Okay? So, ganun pa man, lagay na tayo ng hangin.
press, then spray, then ganun din sa ilalim. Okay, then spray tayo dito sa nozzle. Sa loob. Spray. Okay. After that, lagay tayo ng gas. Lagyan natin 2 seconds. Kanina 3 nilagay natin kasi may rapid fire ito 2 seconds. 1, 2. 2 seconds. Okay na yun. Ngayon, lagay tayo ngayon ng BBs. Hatakin pa baba. Put your right thumb here. Dito isushoot yung bala. Okay. Mga airsoft po, pag ganyan ang bala ha, lagi kong sinasabi, pag may bungi, kalugin nyo sideways para umalign siya. Okay? Ngayon, ito yung unit mo. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Meron lang akong isang paalala sa inyo. Napakahalaga nitong paalala na to. If you are using a Beretta unit. Okay? Sa Beretta unit, pag ise-save mo, huwag mong i-access ng single side only. Halimbawa, dito lang. Or dito lang. Huwag. Kailangan ng Beretta sabay. Kawitin mo pababa, nakasave. Wala na. Okay? Pag i-unsafe mo, kawitin mo, pataas. Dalawa pa rin. Okay? Pag ise-save mo, pababa, dalawa. Pag i-unsafe mo, okay. Para maiwasan nating masira yung itong lever button, yung lever, no? Okay, firing, firing. Beretta. Open bolt, wala nang bala. Next thing to do, release magazine, release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Unit for shipping, for packing and shipping. Unit ng ating ka-airsoft, Emerson Romana of Mauban, Quezon. Pasingawin kung matagal hindi gagamitin. Grabe, no? 2 seconds, naka-isang full rounds. Tapos yung pinapasingaw natin, ang dami pa, no? Okay. Next natin, Ariel Rosales of Digo City, Davao del Sur. Okay? Si Sir Ariel is repeat na natin, no? 2 beses na siyang kumuha sa atin. Yung una is rifle. Okay? Pangalawa is pistol. Ngayon, nakita niya to, maliit. Gusto raw niya yung maliit para gagamitin ng anak niya na 4 years old. Saktong-sakto kasi, kung ganito kaliit, syempre, hindi ganong mahihirapan yung bata na 4 years old na lalaki. Okay? Saktong-sakto to sa kamay ng mga bata. Mamaya makikita nyo, si Lucas ang magpa-fire nito. Si Lucas is not 4 years old. He is 10 years old. At least, nasa kids category pa siya, di ba? Kaya mamaya ipagpa-fire tayo ni Lucas. Okay? So, this is a hindi siya John Wick, no? Ang parang John Wick lang is yung grip niya. Scale. Ganyan yung grip ng John Wick, eh. Okay? This unit is equipped with a, ayan, no? Physical appearance niya, may beaver tail, may hammer, may trigger, syempre, may rail. Sorry. Let me correct that. Wala siyang rail. Okay? Kasi nga, maliit lang siya, compact siya. Pero yung mga 2011 na 4.1, 4.8, 5.1, 6.0, 7.0, lahat yun may mga rail for the upgrades like laser, flashlight, scope mount, etc. etc. Okay? So, this unit is considered full metal. Full metal, mula ulo hanggang paa. Syempre, maliban sa grip. Kasi may cover tong grip na to. Yun, ABS plastic, kung tawagin. Okay? So, let's review and unbox this. Magazine powered by a high kappa. Okay? Press the valve, then spray. Then, sa inlet valve. After that, sa unit, 2011 to. Kung sa Beretta, ang ini-sprayan sa unit, isa. Kung sa Shadow, ang ini-sprayan sa unit, isa. Kung sa Glock, ang ini-sprayan sa unit is 2. Sa 2011 and 1911, 2 rin. Number 1, kasa, ilak manually ang slide stopper, sprayan mo dyan. Then, sprayan mo rin sa nozzle. Okay?
then release, then rest. Ngayon, lagyan natin to, ay, na-sprayan ko na to. Lagyan natin ng gas. Lagyan natin ng 2 seconds, okay? Marami nagtataka sa gas natin, but 2 seconds lang. Ganyan po kami sa Big Man. Okay? Kaya, ini-invite ko kayo, learn and experience the Big Man experience. Okay, no? Ayan. Sakto mo lang. Huwag mo na press down. Pag ready ka na, press down mo. 1, 2. 2 seconds. Okay na yun. Sobra-sobra na yun para sa isang full round. Big Man, bakit ako yung unit ko, high kappa, nilalagyan ko 7 seconds to 10 seconds? Bakit sa'yo 2 seconds lang? Kasi po, sabi ko nga sa inyo, I'm inviting you, experience, learn the Big Man way. Okay, no? Lagyan natin bala. Attack, put your right arm here, all the way hanggang baba, then dito ilalagay yung bala. Okay. Puno na mga ka-airsoft. Puno na. Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. May safe ha. Pwede mong i-access ang safe. Tigas ha. Yun. May safe siya. Pwede mo siyang i-access. Ayan. Safe ko. Yung maggagamit, siya na bahala mag-unsafe pag ready na siya. Okay? Lucas, firing. May tendency po ba na mabagsak ang... Ano yun? Yun yung huli ko nabasa kay Alan ha. Congrats. Good day, boss. Okay. Magkano okay. Good day, boss. Big Man. Shout out watching from QC. Vin, Brian, Bayoto, Anthony. Okay. Ito ko sabi mo. Meron tinatanong si Alan Villaris na hindi ko na gano'n nabasa. May tendency po ba na bumagsak ang... Ano yun, Alan? Hindi ko ganong nabasa no? Pasensya na. Nag-flash dito sa screen ko, kaya lang wala nang lumalabas. Andy sa Sutana, hello po. Okay. Okay mga ka-airsoft, no? Nakita nyo naman, naubos yung isang full rounds kay Lucas. Sobrang lamig ng magazine kasi nasa aircon. Tignan natin mamaya, babalahan pa ulit natin. Nilagyan ko lang to ng 2 seconds. Nakaubos na ng full rounds. Actually, puno kanina. Mga nasa 25 shots yata yan. Pakibilang na lang kung ilang beses pumutok yung barrel. Hayaan muna natin dito. Dito muna, dito. Yan. Hayaan muna natin. Takpan lang natin ng basahan para mawala. Ito. Para wag ma-airconan. Mamaya tignan natin kung meron pang gas. Okay? Kumbaga kung yung 2 seconds natin is marami bang maipuputok talaga. Ayan, nandyan lang yun ha. Bantayan ninyo. Baka may kumuha. Okay, so next unit natin is the GP1799. Maraming nagkakagusto, maraming ayaw din. Okay, bakit? Kasi nga, naiba yung forma pagdating dito, no? Pero ako, sa totoo lang, ang number 1 na kinagustuhan ko rito is the grip. Napakaganda ng grip nito compare mo dun sa unang mga Glock. Yung grip nito with its sexy figure, napakasarap pigain. No? Saktong-sakto. Ewan ko lang din sa iba kung yung iba gagamit ha. Pero ako sa grip ko, sa kamay ko, eksakto siya. Ayun no? Eksakto siya. Abot ko yung trigger ng normal. Abot ko yung slide stopper. Eksakto. For me. No? Kaya nga yung sinasabi ko, yung eksakto, yung maganda sa akin, baka hindi maganda sa'yo. Baka hindi eksakto sa'yo. Kaya don't ask me, Big Man, ano yung magandang airsoft? Diba? Iba kasi yung maganda sa akin. Katulad nito, baka pag nahawakan mo to, hawakan mo nga, Lucas. Hawakan mo. Hawakan mo. Tignan mo nga kung abot mo, ayan, kung ganyan. Abot mo yung trigger, abot mo yung grip, ng simple lang, hawakan mo, ayan. Okay, ayan. Medyo kapos, ayan, kitang-kita. Medyo kapos yung daliri ni Lucas doon sa trigger. Ganito, if this is the trigger, kung ito yung trigger ang pinaka-proper, yung trigger, maakap mo ng ganyan. Ayan ganyan.
Kung yung trigger is nasasaling mo lang, nagigiliran mo lang, that is not a proper. Tandaan nyo yan ha, hindi proper. Pilit mo lang inaabot yung trigger, hindi proper yon. Ang tama is yung trigger, maakap mo, ma-form mo yung daliri mo. Kung hindi man letter U, dapat at least letter C. Okay? Hindi pwedeng L. Gets nyo? Hindi pwedeng ganyan. Kailangan, it's either ganyan or ganon. Okay? Ayan ha. Kita nyo si Lucas, hindi niya abot gaano. So, short din yung daliri niya rito. O. Paano kung yung kamay ng ka-airsoft is ganon nga, maliit lang? Hindi siya mag-enjoy. Ang mangyayari, pag pipindutin niya to, i-adjust niya yung daliri niya pa forward. So, pag in-adjust niya na, just imagine, yung palm niya, yung itong palm niya na letter V, dapat sasakto rito, ang mangyayari, yung palm niya is magiging ganon. Ang hawak dito sa back grip is yung thumb niya na. Ganyan. Ang pangit niyan. Okay? That is not proper. Okay. Dito nyo lang matututunan yan. First hand information. Dito sa Big Man. Hindi nyo matututunan sa iba yan. Okay? Tapos i-compare nyo ako sa iba. Huwag nyo akong i-compare sa iba. Ibang-iba ako ron. Diba? Dahil sa iba, binobola kayo dito. Sinasabi sa inyo yung totoo. Ginaguide pa kayo. Yung iba kasi walang paninindigan sa sarili. Binuyo ng tropa. Ayun, nagpabuyo. O. Hindi sana doon ka bumili sa tropa mo. Diba? Okay, so, yung iba ayaw to, no? Pero ako gusto ko to. With its classy look, no? Actually, hindi siya modern look eh, na masasabi ko. Medyo classy pa nga yung dating niya, pero elegante. Bakit? Ang nagpa-elegante sa kanya, this two-tone color. The stainless steel plus the gold barrel. Napakaganda. Pero ito, napakaganda nito. Alisin mo yung lock dito. Napakaganda nito, bossing ha. Sa totoo lang, no? Sir, Erwin Castro of Mandaue, Cebu. Napakaganda nito kung mapapalitan ng fixed outer barrel na pang Glock, okay? Kung ito, papalitan natin ng stainless steel fixed outer barrel, magiging pure stainless na siya. Hindi na makikita tong gold barrel, no? Magiging pure stainless. Ay, nako. Ang ganda nito. Mas lalong precise. Ang ganda ng performance, no? Pero, kung ito lang muna, okay lang naman, no? Hindi naman sapilitan yung fixed outer barrel, no? Pero, believe me, ang ganda ng performance nito pag yung outer barrel niya is na i-fix outer barrel natin ng stainless steel. Wala ka nang hahanapin pang iba, bossing. Okay? So, let's review and unbox this. Lagyan dyan natin ng silicone oil ang mga dapat lagyan. Magazine. Then dito. Then, sa unit, lagyan sa ibabaw. Kasa, ilak manually, then lagyan sa nozzle. Okay? Lagyan natin ngayon ng hangin. 2 seconds na rin. Okay, upside down. 1, 2. Hatak pababa. Bump. Sabihin mo hindi umulan. Hindi umulan. Baka pwede magdilig na. Baka mamatayan tayo ng bonsai, ha? Yung katulad niya mga ka-airsoft po, nahihirapan akong i-align siya dahil, ha? Oo. Yan, okay. Ayan na, ha? Naka-align na. Lagay natin yung mga bala. Sayang naman eh. Ito. Mga ka-airsoft, meron pa akong isang ang normal na rounds is 27. Ang recommended ko is between 20 to 23 lang. But,
wala akong sinasabi na hindi mo siya pwedeng lagyan ng 27. Okay? Recommended lang yung 20 to 23. Pero wala akong sinabi na hindi mo siya pwedeng lagyan ng 27. Okay? Baka mapagkamalian nyo yun. Pwede mo siya lagyan ng 27. Kung ipuputok mo right away. Okay? Pero kung mag-i-stay dyan ng ilang minuto, ilang oras, wag mo namang punuin ng punong-puno. Kung right away na niloadan mo, ipuputok mo, good. If not, mas maganda, bawasan mo para yung spring hindi masira. Okay? Pasok sa unit. Kasa. Ready to fire. Firing! Look, ikaw. Para makita natin yung sinasabi kong maliit kasi yung syempre ang palad ni Lucas eh. Maganda po talaga ang dream yan, boss. Isa rin po sa dream unit ko ang GP1799. Okay. Saan location niya? Bulacan po. First question lang po, may tendency po bang mabasag ang unit pag babad sa init? Wala naman. Wala pa naman ako narinig na binabad sa unit na sa init na basag, no? Actually, malakas yung unit mo pag binabad mo sa init, no? Malakas. Kasi kumbaga gusto ng airsoft natin 'yan eh. Yung mainit yung gas natin. Siya eh, fully expand siya, no? Okay, open slide. Bakit open slide? Kasi wala nang bala. Next thing to do is release the magazine, release the slide, press the hammer by pressing the trigger. Okay. Okay then, yung unit is for packing and shipping. Kung matagal hindi gagamitin, make sure wala lamang bala at wala lamang gas. Pasingawin. Okay. Ngayon, syempre, hindi ko makakalimutan. Lucas, for packing and shipping. Ngayon, syempre, hindi ko makakalimutan. Ito, yung 2011 natin. Kanina, pinagpahinga ko lang kasi sobrang lamig. Pero malamig pa rin. Ngayon, lagyan pa natin ng isang full round. Tignan natin kung yung 2 seconds na bala is maraming maipuputok nga, no? Okay. Hindi ko na gano'ng pupunuin, ha? This is 25 yata, kung di ako nagkakamali. Pasok, then ready to fire. Firing! Ano? Open bolt. 26 round, dalawang full rounds. Sabihin natin 50 rounds. Sulit na sulit. Napakatipid sa gas. Hindi ka bili ng gas pag sa Big Man ka bumili. Okay? Release, then rest. Unit ng ating ka-airsoft, Ariel Rosales of Digos, Davao. Digos City, Davao del Sur. The DVC 3.8 2011 STI. Okay? For packing, for shipping. Okay, mga airsoft, yun lang muna sa mga nag-share. Maraming salamat sa inyo. Pasensya rin, hindi tayo nakapag-vlog kahapon. Mamayang gabi, pilitin natin kung kakayanin pa, kung kakayanin ng oras, kwentuhan session, tanungan portion tayo. Okay? Idol, pakisabi yung price, kada unit. Rolly Paga, yung request mo, hindi ko kayang pagbigyan. Ang request mo, Idol, pwede pakisabi ang price kada unit. Bossing, merong 200 different models of pistol dito ngayon sa Big Man. Kung lahat yan sasabihin ko sa iyo, baka kulangin tayo sa oras. Hindi ganun ang proper way ng pag-i-inquire. Mamili ka ng unit na gusto mo, itanong mo ang detalye ng unit na magugustuhan mo. Para hindi tayo magsayang ng oras, no? Kumaga, mag-o-order ka sa Jollibee, hindi ka naman o-order ng burger steak, wag mo nang itanong yung detalye nun, yung presyo nun. Di ba? Hindi ka naman o-order nun eh. Ang orderin mo is burger and one piece chicken joy. Yun ang tanungin mo. Huwag mo sasabihin, Jollibee, bigyan mo ako ng presyo ng lahat. Ang o-orderin ko lang is French fries. Di ba? Pangit yun, bossing ha? Kung interesado kang bumili talagang airsoft, mamili ka dun sa wide range of different models. I-screenshot mo, i-PM mo sa amin. Yun yung tanungin mo kung anong detalye yun. Diba? Huwag mong tatanungin lahat kasi ang dami. Diba? Ang dami. Baka mabulunan tayo pare-parehas, bossing, ha? Pasensya ka na, ha?
Have a blessed day, Idol. Jamaica, Faith Subere Babas. Hello, sir. Juan Delgado, dapat, sir, pinagsusuot mo ng safety eyewear yung anak mo for safety. Juan Delgado, kung napansin mo yon, okay, good yun, no? Actually, dapat talaga, no? Kaya lang, medyo hindi na nasusunod kasi nga, on live naman dire-diretso no? Pero dapat talaga, I admit, dapat nagsusod, no? Pero sa dami ng maraming sinabi ko, sa dami ng tinuro ko, ang napansin mo is yung maling nagawa ko, no? Ganyan talaga yan Si Diwata, sikat na sikat, sa dami ng napapakain niya, nasasarapan sa pagkain niya, meron pa rin mga sumusulpot na naninira, no? Ganun yan. Si Manny Pacquiao, maraming natutulungan. Pero meron pa rin talagang basher. Si Duterte, may nagawang tama, pero marami pa rin basher. Si Marcos, presidente natin, maraming ginagawang tama, pero meron pa rin basher. Simpleng tao lang ako, si Big Man lang ako. Mas prone ako magkamali. Sa dami ng sinabi kong tama sa isang oras na live ko, ang nakita mo yung nag-iisang maling nagawa ko. Pasensya na po, bossing. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, nang iisang libangan. nawala sa utak ko. Ulit. Lahat tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa, nang isang libangan. Yun ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong likod. Big Man, may pahabol na tanong. Kayo schedule ka naman, Baguio City, Sir Big Man. Wala po, pasensya na. Masyado na malayo yan. Not unless ang kukunin mo 10 unit. Or may mga kasabay ka, bossing. Okay? Mga airsoft, maraming salamat sa nag-share ng live video. Sa mga hindi pa, please help us share the live video. Thank you po, and have a blessed day.